Sa 35 taon na pamumuno bilang Supreme Leader ng Iran ngayon 2026 ay unti-unti na yatang kumakawala sa bigkis ng kapangyarihan si Ali Khamenei, ang ilang mga Iranians na nagsasakal na sa kanyang rehimen sa Tehran. Pero teka muna, sino nga po ba si Khamenei? Si Khamenei ay nagsilbi bilang ikalawang Supreme Leader ng bansa kasunod ni Ruhollah Khomeini na namuno naman sa Tehran mula 1970 hanggang 1989. Bilang Supreme Leader ng Iran, nasa kanya ang pinakamataas na otoridad ng bansa. Kaugnay nito, siya ang Commander-in-Chief ng Iranian Military Forces at maging ang Provisional Head ng Judiciary, Legislative at Executive Branch ng Tehran. Panghabang buhay naman ang katagalan ng kanyang posisyon. Ang Assembly of Experts lamang ang naghahalal kung sino ang susunod na magiging leader ng Iran. Sa kabila nito, ano nga po ba ang dahilan kung bakit nagtapos ang rehimen ni Khamenei? Kilala ang Iran bilang isa sa bansang sagana sa langis, kasama ang mga bansang China, Iraq, United Arab Emirates, Afghanistan, Pakistan, Russia at iba pa. Kaugnay nito, batay sa datos ng Central Bank of Iran noong taong 2023, umabot sa $56.797 billion ang halaga ng Iranian oil exports. Dahil sa malakas na Iranian crude, tinawag ng mga geopolitical analysts ang Iran bilang energy superpower. Higit sa oil o langis na tinaguri ang black gold ng mga industriya. Alam ng mga malalaking bansa ang patungkol sa nuclear program ng Tehran. Taong 1950, sa ilalim ng Pahlavi Dynasty at suporta ng Estados Unidos, nagsimula ang pagdevelop ng nuclear capabilities ng Iran. 1970s nang sinimulan ang plano na magpatayo ng nuclear reactors. Subalit, pagdating ng 1979, natigil po ito dahil sa Iranian Revolution na nagpabagsak naman sa Pahlavi Dynasty. Sa ulat ng US na nagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng Ahmad Project taong 1989 sa pangunguna naman ni Mohsen Fakhrizadeh Mohammadabi, isang Iranian nuclear physicist at scientist. Ngunit natigil din ito taong 2003 ayon naman sa International Atomic Energy Agency o IAEA. Sa naging investigasyon ng IAEA, layon umano ng Ahmad Project na magdisenyo at magsagawa ng nuclear payloads, mag-manufacture ng explosive components at magparami ng uranium. At dahil sa panganib na dala nito ay nagpataw ng mga sanctions ng United Nations laban sa Iran. Kung pag-uusapan naman ang pagtakbo ng gobyerno ng Iran, lumalabas sa 2024 Corruption Perceptions Index na nasa rank 151 kung saan may score ang Iran na 23 from 100 o highly corrupt. 10 puntos lamang po yan sa Pilipinas na nasa rank na 114 at may score na 33 points. Sa kabila nito, iginiit ni Khamenei na occasional at hindi sistematiko ang nangyayaring korupsyon sa Tehran. At kung ganun nga ba talaga, ay bakit patuloy sa paglobo ang inflation sa bansa? Sa datos ng Statistical Center of Iran noong December 2025, pumalo sa 42% ang inflation rate ng Iran. Atin pong tandaan, ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa isang bansa. At dahil dito, nakita ng mga ekonomista ng Iran na malaking dagok sa paglago ng ekonomiya ng Tehran ang nararanasan nitong hyperinflation. Maliban pa rito, nakaambag din sa hirap ng pamumuhay ang tunggalian ng Iran at Estados Unidos. Naaalala niyo pa ba noong June 22, 2025, inilunsad ng Estados Unidos ang Operation Midnight Hammer para puntiryahin ang mga nuclear facilities umano ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Dito ginamit ng US ang Bunkbuster, isang guided bomb unit and massive ordnance penetrator. Kaugnay rin po nito dahil sa bagong sanctions ng US sa Iran dahil sa bumabangon na nuclear program nito ay bumaba ang palitan ng Iranian rial kontra dolyar. Noong September 2025, pumatak ang palitan sa 1.4 million rial para sa isang dolyar. Sa naging patong-patong na mga isyong kinakaharap ng Iran, tila ang mga ito ay naging time bomb para sa mga residente. Kaya naman noong December 28, 2025, sumiklab ang isang malawakang protesta sa Tehran. Bilang tugon naman ng rehimen ni Khamenei ay ipinag-utos ni Khamenei ang isang internet blackout sa buong Iran. دیشب در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو
خراب کردن، مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد.